Ina's point of view. Kung meron mang taong masasabi kong pinagpala sa pag-ibig, siguro isa na ako ron. 5 taon na kaming kasal ng asawa kong si Rudolph de la Cruz. At sa loob ng 5 taon na yon, halos wala kaming naging malaking problema. Hindi siya yung tipo ng lalaking mahilig gumimik o umuwi ng madaling araw. Hindi rin siya palainom o sugarol. Isa siyang matagumpay na negosyante na halos buong buhay inilaan sa pagpapalaki ng kanilang family business. Kahit gaano siya kaabala sa trabaho, ay sinisiguro niyang sabay pa rin kami maghahapunan sa tuwing maaari. Kapag may oras siya, niyayaya niya akong magbakasyon o kaya naman lumabas para manood ng sine at kumain sa mga paborito naming restaurant. Marami pang nagsasabing napakaswerte ko raw dahil napakabait at napakaresponsabling asawa ni Rodolph. At sa totoo lang, wala naman akong maipagkakaila dahil nararamdaman ko rin yun. Hoy! Mabuti naman at naisipan mo nang makipagkita sa akin. Akala ko tuluyan mo na akong kakalimutan dahil sobrang busy mo na sa pagiging mabuting asawa. Natatawang sabi ng kapatid kong si Dayan habang mahigpit akong niyayakap. Natawa rin ako bago marahang niyakap pabalik ang kapatid ko. Ano ka ba? Hindi naman sa ganun. Wala lang talaga akong gagawin ngayong araw kahit naisip kong lumabas tayo. Matagal na rin tayong hindi nagkikita at namimiss na rin kita. Ngumiti siya ng malawak, saka marahang hinawakan ang braso ko. Mabuti naman kung ganon kasi miss na kita. Tayong dalawa na nga lang magkasama sa buhay kaya dapat madalas tayong magkita, no? Huwag mong hayaang puro asawa mo na lang ang kasama mo. May kapatid ka ring naghihintay na ayain mong magkape o mamasyal kahit paminsan-minsan. Napangiti ako habang napapailing. Pasensya ka na. Alam mo naman kapag may oras si Rudolph, gusto niya magkasama kami. Pero wag kang mag-alala, babawi ako sa'yo simula ngayon. Mas madalas na tayong lalabas at magkikwentuhan. Ayoko namang isipin mong nakalimutan na kita. Talaga? O baka sinasabi mo lang yan ngayon tapos pagkatapos ito, 1 buwan na naman tayong hindi magkikita? Grabe ka naman sa akin. Siyempre hindi. Pangako babawi ako. Ikaw pa rin ang pinakamakulit kong kapatid. Kaya hindi pwedeng mawalan tayo ng oras sa isa't isa. Ngumisi si Dayan bago niya ako inakbayan. Yan ang gusto kong marinig. Alika na nga. Ang dami kong kukwento sa iyo at sigurado akong marami ka rin kukwento tungkol sa buhay may asawa mo. Nagsimula kaming magkwentuhan at sinabi ko sa kanya kung gaano kabait ang asawa ko. Gayunpaman, may isang bagay na matagal nang gumugulo sa isip ko. Hindi ko maintindihan kung bakit sa loob ng 5 taon naming pagsasama, tila ba iniiwasan niyang pag-usapan ng tungkol sa pagkakaroon namin ng anak. 29 na taong gulang na ako at 35 taong gulang naman na siya. Sa edad namin yun ay marami na sa aming mga kaibigan, may 2 o 3 anak na. Sa tuwing uma-attend kami ng birthday party ng mga inaanak namin o kaya mga family gatherings, hindi ko maiwasang mapangiti habang pinagmamasdan ng mga batang masayang nagtatakbuhan sa paligid. Minsan nga naiisip kong napakasarap sigurong magkaroon ng sarili naming anak. Yung may maliit na paa na tatakbo papunta sa amin habang sumisigaw ng mama at papa. Tuwing naiisip ko yon, kusang sumasaya ang puso ko. Isang umagay magkatabi kaming nag-aalmusal ni Rudolph sa dining room. Katatapos lamang niyang basahin ng ilang business reports, habang ako naman naghahanda ng kape niya. Inumin mo ng kape mo bago lumamig. Nakangiti kong sabi habang inilalapag ang tasa sa harapan niya. Napatingin siya sa akin at ngumiti rin. Salamat love, ikaw talagang pinakamagaling gumawa ng kape. Naku, huwag mo na nga akong bulahin. Instant coffee lang naman yan. Hindi, seryoso ko. Ewan ko ba pero ibang timpla mo. Kahit pareho lang ang brand ng kape, mas masarap kapag ikaw ang gumagawa. Napailing ako habang natatawa. Ang galing mo talagang mambola. Hilig mo talaga akong bulahin, ano? Totoo naman ang sinasabi ko, hindi kita binubola. Ilang sandali kaming tahimik na kumakain hanggang sa muli kong naalala ang tanong na matagal ko nang gustong itanong sa kanya. Love? May itatanong sana ako sa iyo eh. Ibinaling niya ang buong atensyon niya sa akin. Ano yun? Tumikhim ako't ilang segundo ang pinalipas ko bago nagsalita. Naiisip mo na ba kung kailan tayo magkakaanak?
Bahagya siyang natigilan ngunit mabilis ding ngumiti. Bakit mo naman biglang naitanong yan? Napansin ko lang kasi na 5 taon na tayong kasal, pero hindi pa rin natin napag-uusapan ng seryosong tungkol dyan. Hindi naman sa nagmamadali ako pero gusto ko ring maranasan ng maging nanay. Gusto ko magkaroon tayo ng sariling pamilya na mas lalaki pa kesa sa atin ngayon. Sa tuwing nakakakita ako ng mga batang masayang naglalaro naiisip ko kung gaano kasarap magkaroon ng anak na kamukha mo tsaka kamukha ko. Sigurado akong napakagwapo, napakaganda niyang bata. Napangiti siya ngunit hindi ko mawari ang laman ng isip niya. Marahan niyang hinawakan ang kamay ko. Love, hindi ba't masaya naman tayo ngayon? Masaya naman, pero siguro mas masaya kapag may anak tayo, di ba? Kung ganun, bakit kailangan nating madaliin? Napatingin ako sa kanya. Hindi ko naman minamadali. Naisip ko lang na hindi na rin tayo bumabata. Lalo na ako. Magiging mahirap na sa akin na magbuntis kung hindi pa ako magkakaanak ngayon. Mahina siyang natawa. Ano ka ba? Bata pa tayo. Ikaw yata ang bata pa Ako, gusto ko na talagang maging mommy. At saka kayo mga lalaki, kahit anong edad naman makakabuntis pa rin kayo. Pero kami mga babae, mahihirapan na kami magbuntis kapag tumuntong na ng 30 ang edad namin. Mas lalo siyang napangiti bago marahang hinaplos ang kamay ko. Alam mo naman kung gaano kita kamahal, di ba? Sa totoo lang, gusto ko muna na tayo lang munang dalawa. Gusto kong sulitin ang panahon na magkasama tayo. Kapag nagkaanak na kasi tayo, siguradong mahahati na ang oras natin. Baka hindi na tayo makapag-travel ng basta-basta. Baka hindi na makapag-date anumang oras. At baka hindi na kita mas spoiled gaya ng ginagawa ko ngayon. Bigla akong natawa sa sinabi niya. Ewan ko ba pero parang ang babaw ng mga dahilan niya. Yun lang ba yung dahilan mo? Oo, gusto kitang masolo muna. Talaga lang Siyempre, ikaw ang asawa ko at gusto kong mas marami pa tayong panahon para sa isa't isa. Napabuntong hininga ko habang nakangiti. Kung yan talaga ang gusto mo, maiintindihan ko naman. Pero i-promise mo sa akin na darating din ang araw na papayag ka nang magkaroon tayo ng baby. Hindi siya nagdalawang isip na tumango. Promise. Ngumiti ako sa kamarahang hinawakan ng pisngi niya. Huwag mo akong paasahin Hinding-hindi. Hindi ko na ipinagpilitan pa ang gusto ko. Kilala ko si Rudolph. Hindi naman siya nagsisinungaling sa akin kailanman. Kaya iniisip kong baka gusto lang niyang sulitin muna ang panahon naming dalawa bilang mag-asawa. Isa pa, wala naman akong dahilan para pagdudahan ng pagmamahal niya sa akin. 5 taon na kaming magkasama. At ni minsan, hindi niya ako pinabayaan. Hindi rin siya nagkulang sa pag-aalaga at pagpaparamdam kung gaano ako kahalaga sa buhay niya. Nang matapos kaming kumain ay sabay kaming lumabas ng bahay. Bago siya sumakay sa sasakyan, ay niyakap niya na muna ako. Mag-iingat ka rito sa bahay Ikaw rin, huwag ka magpapalipas ng gutom. Opo, Mrs. De La Cruz. Napatawa ko habang marahan siyang itinulak. Ang dami mo namang alam. Ngumiti siya bago ako mabilis na hinalikan sa noo. Mahal na mahal kita, asawa ko. Pasensya na kung ayoko pang magka-baby tayo Mahal din kita. Ayos lang. Basta sana next year magka-baby na tayo. Gusto ko na talagang magkaroon ng anak. Oo, sige. Next year na tayo bubuo ng baby. Sa ngayon, tayong dalawa lang muna. Sulitin natin ang mga araw na ito. Pinagmamasdan ko siyang umalis hanggang sa tuluyan ng mawalang sasakyan niya sa gate ng mansyon. Hindi ko alam kung bakit ngunit habang nakatayo ako ron, ay muli kong naisip ang usapan namin kanina. Kahit sinabi niyang gusto niya muna akong masolo, meron pa ring maliit na bahagi ng isip ko na hindi mapakali. Bakit ganun? Bakit pakiramdam ko hindi yun ang tunay na dahilan kung bakit ayaw niyang magkaanak kami? Mahina akong usal. Hindi ko maipaliwanag kung bakit tila ba may kung anong inililihim sa akin ng asawa ko pagdating sa usapin ng pagkakaroon namin ng anak. Ngunit mabilis ko ring itinaboy ang pagdududang yon. Mahal na mahal ko si Rudolph at naniniwala akong darating din ang tamang panahon para mabuo ang pamilyang matagal ko nang pinapangarap.
Makalipas ang ilang buwan ay nanatili pa ring maayos ang takbo ng buhay naming mag-asawa. Tulad ng dati, maaga pa lamang ay gising na kami upang mag-almusal ng sabay bago siya pumasok sa opisina. Isa yun sa mga bagay na ipinagmamalaki ko kay Rudolph. Kahit gaano siya kaabala sa negosyo, sinisikap niyang magkaroon pa rin ng oras para sa akin. Kaya naman sa tuwing nagtatanong kung masaya ba ako bilang asawa niya, wala akong naisasagot kung hindi oo. Dahil sa loob ng 5 taon naming pagsasama, hindi niya ako binigyan ng dahilan upang pagdudahan ng pagmamahal niya. Nang umagang yun ay katatapos ko lamang maligo nang marinig kong bumukas ang walk-in closet namin. Pagpasok ko sa silid ay nakita kong abala si Rudolph sa pagpili ng isusuot niyang polo. Napangiti ako habang lumalapit sa kanya. Ang aga mo namang magbihis. Akala ko mamaya ka pa aalis. Napalingon siya sa akin at ngumiti. May dadaanan muna ako. Lumapit ako habang inaayos ang kwelyo ng polo niya. Saan ka pupunta? Sa pamangkin ko. Tumaas ang kilay ko sa sinabi niya. Kay Trina? Tumango siya habang isinusuot ang relo niya. Oo ilang linggo na rin kasi kaming hindi nagkikita. Gusto ko lang dalawin kung maayos bang kalagayan niya. Bakit? May nangyari ba? Wala naman. Mag-isa na lang kasi siya sa apartment. Di ba nga, nilipat ko siya ng apartment kasi yung kasama niya sa dorm, dugyot. Busy rin siya sa trabaho. Baka wala na namang maayos sa pagkain doon. Natawa ko ng mahina. Talaga bang iniisip mo pa kung nakakakain siya? Siyempre, pamangkin ko pa rin yun. Bata pa lang si Trina ako nang tumatay yung pangalawang ama niya. Simula nang mawala ang kuya ko, parang responsibilidad ko na ring bantayan siya. Tumango ako. Naalala ko ang bata pa lamang si Trina nang mamatay ang ama nito. Mula noon ay si Rudolph nang tumutulong sa pag-aaral at sa halos lahat ng pangangailangan nito. Kaya pala lagi kang may dalang grocery kapag dinadalaw mo siya. Oo, alam mo naman ang batang yun. Kapag abala na sa trabaho, instant noodles na lang ang kinakain. Kapag hindi ko dinadala ng pagkain baka magkasakit pa. Napailing ako habang natatawa. Konsentidor ka rin kasi, kaya nasasanay. Hindi naman, kaya nga't nag-aalala ako sa mga kinakain niya. Lumapit siya at hinalikan ako sa noo. Wag mo na akong hintayin sa hapunan, baka gabihin ako ng konti. O baka hating gabi na ako makauwi dahil may tatapusin lang ako sa kumpanya. Okay, mag-iingat ka. Ikaw rin, I love you asawa ko. I love you too. Ilang sandali pa'y tuluyan na siyang umalis ng bahay. Naiwan akong nakatayo sa sala habang pinagmamasdan ng sasakyan niyang papalabas ng gate. Hindi ko alam kung bakit ngunit may kung anong sumagi na naman sa isip ko. Hindi naman ito ang unang pagkakataong dinalaw niya si Trina. Sa katunayan, madalas niya nga itong puntahan. Kapag may sakit ang dalaga, siya agad ang unang nakakaalam. Kapag nasiraan ng sasakyan si Trina, si Rudolph ang sumusundo. Kapag may problema sa apartment, siya rin ang unang tumutulong. Noon hindi ko yun binibigyan ng kahulugan. Ngunit habang tumatagal, napapansin kong tila kakaibang pag-aalala niya para dito kumpara sa iba niyang mga pamangkin. Marami rin naman siyang pamangking babae. May anak ang 2 niyang kapatid na puro babae rin. Ngunit si Trina lamang ang madalas niyang dalawin. Si Trina lamang ang palagi niyang kinakamusta. Si Trina lamang ang halos lingguhang dinadalhan niya ng pagkain. Napailing ako sa iniisip ko. Ano ba naman tong iniisip ko? Bulong ko sa sarili ko. Hindi pwede. Hindi ganong tao ang asawa ko. Siguro talagang mas malapit lang talaga sila dahil mas maagang nawala ang ama ni Trina. At isa pa, pamangkin niya yun. Imposible namang magkaroon ng ibang kahulugan ng pag-aalaga niya rito. Agad kong itinaboy ang kung ano-anong iniisip ko. Ayokong pagdudahan ng asawa ko ng walang dahilan. Bandang tanghali ay nakita kami ng nakababata kong kapatid na si Dayan sa paborito naming cafe sa bayan. Pagdating ko ron, agad niya akong kinawayan. Hoy! Dito! Lumapit ako at naupo sa tapat niya. Anong in-order mo? Kape pa lang. Ikaw? Cappuccino lang. Matapos naming umorder ay nagsimula kaming magkwentuhan tungkol sa iba't ibang bagay. Hanggang sa hindi ko na malayang na ikwento ko ang pagpunta ni Rudolph kay Trina. Kanina nga dumiretso na naman siya sa apartment ng pamangkin niya.
Napataas ang kilay ni Dayan. Na naman? Tumango ako. Oo, dadalawin lang daw kung may pagkain pa. Hindi ba sobra naman yata yung concern ng asawa mo sa pamangkin niya? Concerned lang talaga siya, alam mo naman ang asawa ko eh. Ilang segundo siyang natahimik bago dahan-dahang sumimsim ng kape. Dina? O bakit? Huwag ka magagalit ha? Ano ba yun? Medyo nag-aalangan pa siyang magsalita. Baka mamaya may relasyon sila. Nanlaki agad ang mga mata ko. Dayan? Ano? Sinasabi ko lang naman ang nasa isip ko ah. Imposible naman yung sinasabi mo eh. At bakit imposible? Pamangkin niya si Trina. Huwag ngang marumi ang isip mo. Kakaloka ka naman eh. Napakibit balikat siya bago humigop ng kape. Oh, ano ngayon? Hindi mo ba napapanood yung mga teleserye? Ang daming kwento ng bawal na pag-ibig. Kahit nga magninong nagkakaroon ng relasyon. Kaya hindi imposible itong iniisip ko. Napailing ako ng mabilis. Nakakadiri naman kung totoo nga ang mga ganon. Kamag-anak, karelasyon, kadiri namang pakinggan. Huwag kang mag-imbento dyan. Hindi ako nag-iimbento. Ang sinasabi ko lang, bakit sa lahat ng pamangkin niya, iisa lang ang halos linggo-linggo niyang dinadalaw? Bakit hindi niya yung ginagawa sa iba? Huminga ako ng malalim, saka napahawak sa ulo. Naiisip ko nga rin ng mga bagay na yun eh. Ngunit ayokong pag-isipan ng masama ang asawa ko. At ayokong husgahan ang pagiging matulungin niya. Magkaibang sitwasyon ni Trina. Wala na kasi yung tatay niya eh. Yung nanay niya sumama naman sa ibang lalaki. Kaya siguro naaawa siya. Kaya siguro super close sila kasi tatay ang tingin niya sa asawa ko. Pero matagal na yun nangyari. At saka dalaga na yun oh. Ilang taon na ba? 21? 22? Nasa 22 na yata si Trina. Hindi pa rin kumbinsido ang kapatid ko. Alam mo, Dina, minsan kasi ang sobrang concern may ibang ibig sabihin. Kaya huwag ka masyadong magpakampante dahil sa panahon ngayon, gagawin ng lahat para makasurvive. Ang asawa mo, mayaman yan eh. Hindi, kilala kong asawa ko, matino siyang tao. Sigurado ka ba dyan? As in? Oo, ayoko siyang pagdudahan. Hindi ba't ikaw na rin ang nagsabi noon na napapansin mong parang espesyal ang pag-aalaga niya kay Trina? Natigilan ako sa sinabi niya. Naalala kong minsan ko nga pala yung nabanggit sa kanya nung isang taon. Pero noon natawa lang kami. Ngayon, parang iba na ang usapan. Dayan, wag mo nga lagyan ng mali siya mga bagay-bagay. Ayoko na ngang pag-usapan pa ito. Hindi ko nilalagyan ng mali siya kung meron naman talaga. At saka, naiisip ko lang naman. Napakasama naman ang iniisip mo. O sige, sabihin na nating mali ako. Pero bilang kapatid mo, gusto ko lang na maging mapagmasid ka. Hindi ko sinasabing may ginagawa silang masama. Ang sinasabi ko lang, huwag mong baliwalain ng mga bagay na paulit-ulit mong napapansin. Napabuntong hininga ako sabay lunok ng laway. Napakabait ni Rudolph. Hindi niya kayang gawin yun. Mahal na mahal ako ng asawa ko. At naniniwala akong sana nga, tama ka. Nanlaki ang mga mata ko saka napalunok ng laway. Muling sumimsim si Dayan ng kape bago nagsalita. Hindi mo ba napapansin? Kapag binabanggit mo ang pangalan ni Trina, parang ibang ekspresyon ng asawa mo. Tapos halos linggo-linggo siyang naroroon. Tapos grocery pang dinadala? Hindi ba pwedeng ipa-deliver na lang yun? Ba't kailangan siya mismong pumunta? Hindi ko agad nasagot ang tanong niya. Sa unang pagkakataon, para bang isa-isang bumabalik sa isip ko ang maliliit na bagay na matagal ko nang hindi pinapansin. Ang madalas na paglabas ni Rudolph tuwing weekend. Ang mga pagkakataong bigla siyang aalis dahil may aasikasuhin daw. At ang halos lingguhang pagdalaw niya kay Trina. Hindi pwedeng ganun. Ngunit kahit pilit kong ipagtanggol ang asawa ko, hindi ko maikakailang nagsimula ng guluhin ng mga sinabi ni Dayan ang isipan ko. Sa pag-uwi ko ng araw na yun ay paulit-ulit na lamang umiikot sa isip ko ang tanong na pilit kong iniiwasang isipin. Totoo nga bang
Wala lamang ang lahat ng ginagawa ni Rudolph para sa pamangkin niya? O meron bang bagay na matagal nang nangyayari sa likod ng aking kaalaman? Isang linggo nang lumipas mula nang kausapin ako ni Dayan tungkol sa kakaiba niyang hinala kay Rudolph at kay Trina. Pilit kong inaalis sa isip ko ang lahat ng sinabi niya dahil ayokong dumating sa puntong pagdudahan kong sarili kong asawa. Kaya paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na baka naman nagkataon lamang na mas malapit siya kay Trina dahil maaga itong naulila sa ama. Gayunpaman, kahit anong pilit kong ikalma ang isip ko, hindi ko maitatangging may kung anong bumabagabag sa dibdib ko sa tuwing naririnig ko ang pangalan ng dalaga. Linggo ng umaga, maaga akong nagising. Paglabas ko ng banyo'y nadatnan kong abala na naman si Rudolph sa pagpili ng isusuot niyang polo. Maingat niyang isinusuot ang mamahalin niyang relo habang nakatingin sa salamin. Lumapit ako sa kanya at inayos ang kwelyo ng damit niya. "May lakad ka na naman?" Nakangiti kong tanong. Napalingon siya sa akin at marahan ding ngumiti. "Oo, dadaan lang ako kay Trina." Parang may kung anong kumirot sa dibdib ko ngunit hindi ko yun pinahalata. "O bakit? May problema ba siya? Kadadaan mo lang noong nakaraang linggo ah." "Wala naman. Napadaan kasi ako kahapon sa supermarket at marami akong nabili. Naisip kong dalhan siya ng pagkain. Baka naubos na kasi yung pagkain dinala ko sa kanya." Pilit akong ngumiti. "Talagang hindi ka mapakali kapag hindi mo siya nadadalhan ng pagkain, ano?" Natawa siya ng mahina. "Alam mo naman ako, ayokong nagugutom ang mga taong mahahalaga sa akin." Mabilis niyang sinabi ang huling pangungusap at hindi na yun nabigyan ng kahulugan sa isip ko noon. Inisip ko lamang na normal yun dahil pamangkin niya si Trina. Lumapit siya sa akin at hinalikan ako sa labi. "Sa labas na ako maghahapunan. Kumain na lang kayo sa labas ng kapatid mong si Dayan." "O sige, mag-iingat ka sa biyahe." Pagkatapos niyang lumabas ng bahay, ay naiwan akong nakatayo sa sala habang pinagmamasdan ng sasakyan niyang unti-unting lumalayo sa gate ng mansyon. Hindi ko alam kung bakit sa pagkakataong yun, ay parang may boses sa loob ko na nagsasabing sundan ko siya. Agad ko yung tinaboy dahil pakiramdam ko mali ang gagawin kong yun. Ngunit habang tumatagal, lalo lamang akong hindi mapakali. Naalala ko ang lahat ng sinabi ni Dayan. Naalala ko ring halos linggo-linggo na lamang ay may dahilan si Rudolph para dumalaw kay Trina. Huminga ako ng malalim bago kinuha ang susi ng sasakyan ko. Hindi ko to gagawin dahil wala akong tiwala sa asawa ko. Mahina akong sabi sa sarili ko. Gusto ko lang mapatunayan na mali ang iniisip ni Dayan. Yun ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili habang nagmamaneho papunta sa apartment ni Trina. Alam ko ang lugar dahil minsan na akong naihatid ni Rudolph doon nang magkaroon ng birthday ang dalaga. Halos kalahating oras ang biyahe mula sa mansyon. Habang papalapit ako ay lalo namang bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko maipaliwanag ang kabang nararamdaman ko. Paulit-ulit akong nagdarasal na sana wala akong makitang kakaiba. Sana mapatunayan kong mali ang lahat ng hinala namin. Pagdating ko sa apartment building, agad kong nakita ang itim na SUV ni Rudolph na nakaparada sa tapat. Humigpit ang hawak ko sa manibela. Ilang minuto muna akong nanatiling nakaupo sa loob ng sasakyan habang pinagmamasdan ng gusali. Maaari pa akong umatras. Maaari kong kalimutan ang lahat at umuwi na lamang. Ngunit nanaigang kagustuhan kong malaman ang katotohanan. Alam kong mali ang sinasabi ng kapatid ko at patutunayan ko yun ngayon. Dahan-dahan akong bumaba ng sasakyan at naglakad patungo sa unit ni Trina. Pagdating ko sa harap ng apartment, napansin kong bahagyang nakabukas ang pintuan. Hindi ko balak pumasok. Ang totoo balak ko lamang sana siyang tawagin at sabihin kay Rudolph na napadaan ako sa lugar. Ngunit bago ako makakilos, ay may narinig akong tawanan mula sa loob. Kusang napalingon ang mga mata ko sa malaking bintanang bahagyang nakabukas. At sa isang iglap, tila gumuho ang buong mundo ko. Nakita ko si Rudolph na nakayakap kay Trina na para bang mag-asawa sila. Hindi yun yakap ng isang pamangkin sa tiyuhin niya. Nakapatong ang ulo ng dalaga sa balikat ng asawa ko habang marahan itong hinahaplos ang buhok ni Trina.
Napapangiti pa silang dalawa habang nanonood ng pelikula. Hindi pa man ako tuluyang nakakabawi sa nakita ko'y narinig ko na ang boses ni Trina. Babe, buti na lang talaga. Hindi naghihinala ang asawa mo. Pakiramdam ko'y huminto ang tibok ng puso ko. Mahigpit na hinawakan ni Rudolph ang kamay ng babae bago siyang umiti. Hindi siya maghihinala. Napakatiwala nun sa akin. Mahal na mahal kasi ako ng asawa ko. At akala naman niya, mahal na mahal ko siya. Hindi niya alam ikaw ang mahal ko. Malanding sabi ni Rudolph. Napalunok ako habang pilit na pinipigilan ang sarili kong umiyak. Muli namang nagsalita si Trina. Buti na lang talaga, hindi niya alam na hindi mo ako tunay na pamangkin. Kapag nalaman niya totoo, sigurado matatapos ang lahat. Napangiti lamang si Rudolph bago marahang hinaplos ang pisngi ng babae. Hindi mangyayari yun. 3 taon na nating naitatago ang relasyon natin. Wala siyang konting hinala. Ang alam niya hanggang ngayon pamangkin lang kita. Tumawa si Trina saka sumandal muli sa dibdib niya. Minsan nga naaawa na ako sa kanya Sobrang bait niya, no? Napabuntong hininga si Rudolph. Huwag mo na lang isipin yun. Basta't ang importante magkasama tayo. Konting tiis na lang. Hihiwalayan ko na rin yun. Humahanap lang naman ako ng pagkakataon. Parang may patalim na tumarak sa dibdib ko. Hindi ko na marinig ang iba pa nilang pinag-usapan dahil tila nabingi na ako sa sobrang sakit. Hindi ko alam kung paano ko nagawang manatiling nakatayo. Nanginginig ang buong katawan ko at halos mawalan ako ng lakas. 5 taon akong nabuhay sa paniniwalang mahal na mahal ako ng asawa ko. 5 taon kong inakala na masaya ang pagsasama namin. Samantalang sa loob pala ng 5 taong yun, may ibang babaeng lihim niyang minamahal. Mas lalong masakit isipin na ilang beses ko pang ipinagtanggol si Rudolph kay Dayan. Ilang beses kong sinabi na hindi niya kayang gumawa ng ganong kasalanan. Ilang beses kong sinabi na mabuting tao ang asawa ko. Ngunit sa harapan ko mismo, narinig kong inamin niyang matagal na pala nila akong niloloko. Unti-unti akong umatras palayo sa bintana. Gusto kong pumasok at kumprontahin silang dalawa. Gusto kong tanungin si Rudolph kung anong kulang sa akin. Gusto kong malaman kung bakit niya kinakailangang magsinungaling sa akin ng napakatagal. Ngunit na naigang katahimikan. Pakiramdam ko wala na akong lakas para makipagsigawan. Lutang akong bumalik sa sasakyan ko. Pagkasara ko ng pinto, doon lamang tuluyang bumuhos sa mga luha ko. Mahigpit kong hinawakan ng manibela habang pilit na kinokontrol ang pag-iyak ko. Pakiramdam ko, hindi ako makahinga. Ang bawat ala-alang masaya naming mag-asawa, unti-unting nabahiran ng kasinungalingan. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nanatiling nakahinto sa parking lot. Nang bahagya akong kumalma, agad kong tinawagan si Dayan. Oh, ate! Agad niyang sagot sa kabilang linya. Dayan! Nanginginig kong sabi. Ate, bakit? Umiiyak ka ba? Pwede ba kitang makita? Anong nangyari? Please, I just need you. Huwag ka na magsalita. Sabihin mo na lang kung nasan tayo magkikita. Pupuntahan kita. Sabi niya bago ibinaba ang tawag. Nagkita kami sa isang tahimik na coffee shop. Pagkakita pa lamang niya sa akin, agad niyang napansin ang namumugtuhong mga mata. Mabilis siyang lumapit at hinawakan ang mga kamay ko. Ate, ano nangyari? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tuluyan na akong napaiyak sa harapan niya. Dayan, tama ka nga. Tungkol saan? Nakita ko sila, Dayan. Sino? Si Rudolph at si Trina. Magkalingki sila na parang mga ahas. Hindi pala niya tunay na pamangkin si Trina. Narinig ko mismo sa bibig ni Trina. Matagal na pala silang may relasyon. 3 taon na pala nila akong niloloko. Narinig kong usapan nila pero hindi ako nag-iskandalo. Napahawak si Dayan sa bibig niya sa sobrang gulat. Grabe, nakakahiyang dalawang yun.
Nakakakulo ng dugong asawa mo. Hayop siya. Isa-isa kong ikinwento sa kanya ang lahat ng narinig ko sa apartment. Pagkatapos kong magsalita, mahigpit niya akong niyakap. Wala kang kasalanan dito, ate. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Pero bakit? Nagkulang ba ako? Hindi ba ako naging mabuting asawa? Lahat ginawa ko para maging masaya siya. Hindi ako nagkulang sa pagmamahal. Hindi ko siya pinagdamutan ng oras. Hindi ko siya pinagbawalan sa trabaho niya. Bakit nagawa niya pa rin akong lokohin? Marahan niyang hinaplos ang likod ko. Ang problema wala sa'yo. Nasa kanya. May mga taong kahit ibigay mo ng lahat, manluloko pa rin. Sadyang makating lalaki lang talaga siya. Kaya pala ayaw niyang magkaroon kayo ng anak kasi may babae pala siya? Napayuko ako habang pinapahid ang mga luha ko. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin mamaya. Huwag mo munang kumprontahin. Napatingin ako sa kanya. Bakit? Dahil masyado ka pang emosyonal. Baka masabi mo ang mga bagay na pagsisisihan mo. Mag-isip ka na muna. Huminahon ka muna. Kung akong tatanungin, mas mabuting umisip ka ng paraan para makipaghigante. Yung paraan na talagang gigimbal din sa pagkatao niya. Pailalim kang gumante, ate. Napakurap ako ng ilang beses bago napatango. Sa araw na yon, tuluyan nang nabasag ang puso kong 5 taon kong iningatang huwag masaktan. Ngunit kahit napakasakit ng katotohanang natuklasan ko, pinili kong wag munang ipaalam kay Rudolph na alam ko ng lahat. Matapos ang araw na yun ay para bang may namatay na bahagi ng pagkatao ko. Hindi na ang dating Dina ang umuwi sa mansyon namin ni Rudolph. Ang babaeng buong pusong nagtiwala sa asawa niya ay tuluyan ng nawala. Pinalitan siya ng isang babaeng natutong magkimkim ng sakit at magtago ng emosyon. Maraming beses kong naisip na kumprontahin agad si Rudolph. Gusto kong itanong sa kanya kung bakit niya ako niloko sa loob ng 3 taon. Gusto kong malaman kung anong kulang sa akin at kung bakit kinakailangan pa niyang ipakilala sa akin ang kabit niya bilang sarili niyang pamangkin. Ngunit sa tuwing naaalala ko mga sinabi kanina ni Dayan, ay pinipigilan kong sarili ko. Tama siya. Kapag agad kong inilabas ang lahat ng nalalaman ko, ako rin ang talo. Madali lang para kay Rudolph ang magsinungaling at gumawa ng dahilan, kaya't nagpa siya akong maghintay. Humanda ka sa akin ngayon, Rudolph. Gigil kong sambit. Pag uwi ko ng mansyon ng gabing yun, nadatnan kong kararating lamang din ni Rudolph. Nakangiti pa siyang lumapit sa akin at hinalikan ako sa noo na para bang wala siyang ginagawang kasalanan sa likod ko. Oh, buti naman nakauwi ka na. Kumain ka na ba? Malambing niyang tanong. Ngumiti rin ako kahit napakasakit sa loob ko. Hindi pa. Hinihintay kita. Anong ginawa mo buong maghapon? Nakipagkita lang ako kay Dayan. Nagkape lang kami at nagkwentuhan. Tumango siya at marahang hinawakan ng bewang ko. Mabuti naman. Lagi ka lang lumabas kasamang kapatid mo para hindi ka naman mabagot dito sa bahay natin. Kung alam mo lang, gustong gusto ko nang sabihin sa kanya. Kung alam mo lang kung anong nalaman ko ngayong araw. Ngunit pinili kong lunukin ang lahat ng gusto kong sabihin. Ngumiti lamang ako at sabay kaming nagtungo sa dining room. Basta, magpakasaya ka lang kasama ng kapatid mo, ha? Oo naman, syempre. Masaya talaga ako kapag magkasama kami. Pilit kong sabi. Habang kumakain kami ay normal na normal ang kilos niya. Kwento siya ng kwento tungkol sa negosyo niya, sa mga bagong investors at sa planong pagpapalawak ng kumpanya nila. Tahimik lamang akong nakikinig habang paminsan-minsang tumatango. Sa bawat ngiti niya, lalo kong naaalala ang mga ngiting nakita ko kanina habang yakap niya si Trina. Nang gabing yun ay hindi ako nakatulog. Habang mahimbing siyang natutulog sa tabi ko, nakatitig lamang ako sa kisame. Doon ko tuluyang napagdesisyonan ang gagawin ko. Kung kaya niya akong lokohin ng 3 taon nang hindi ko nalalaman, kaya ko ring bumangon nang hindi niya nalalaman. At sisiguraduhin kong pagsisisihan niya ang lahat. Kinabukasan ay maaga akong nakipagkita kay Dayan. Pagkaupo pa lamang namin sa isang maliit na cafe, ay agad na siyang nagsalita. Ate, nakapag-isip-isip ka na ba? Oo.
O ano balak mong gawin? Huminga ako ng malalim bago sumagot. Hindi muna ako makikipaghiwalay. Bakit? Dahil hindi pa panahon para gawin yon. Ate, hahayaan ko muna siyang isipin na wala akong alam. Habang kampante siya, doon ako kumikilos. Sisiguraduhin kong mapupunta sa akin ang lahat bago ko siya iwan. Napangiti si Dayan. Ayan, yan ang gusto kong marinig sa'yo. Huwag kang papayag na magpaapi at magpakatanga sa hinayupak mong asawa. Akala niya hindi mo siya kayang iwan? Pwes nagkakamali siya. Tutal pera lang naman ang mahalaga sa kanya. Doon ko siya gagantihan. Anong ibig mong sabihin? Naisip kong magtayo ng sarili kong negosyo. Biglang lumiwanag ang mukha niya. Yan! Mas gusto ko yan! Anong negosyo? Napaisip ako sandali bago nagsalita. Mahilig naman talaga akong magluto eh. Oo. Naalala mo ba nung sinabi ng mga kaibigan natin na pwede raw ako magtayo ng sariling food business dahil masarap daw ang mga recipe ko? Oo, bakit? Yun ang sisimulan ko. Seryoso kong sagot habang nakatingin kay Dayan. Magtatayo ko ng restaurant. Alam mo namang simula pa nung dalaga ko pangarap ko nang magkaroon ng sarili kong restaurant. Lahat ng ihahain doon, sarili kong mga recipe. Gusto kong gumawa ng pangalan ng hindi umaasa sa kahit na sino. Biglang napangiti si Dayan at halos mapapalakpak sa sobrang tuwa. Yan! Yan ang gusto kong marinig. Idol kita, ate. Mas masarap ka pang magluto kaysa sa maraming chef na napapanood ko sa telebisyon. Ako ang unang customer mo at sisiguraduhin kong araw-araw kong kakain doon. Natawa ako sa sinabi niya. At matapos kong malaman ang pagtataksil ni Rudolph, bahagyang gumaan ang pakiramdam ko. Hindi man nawala ang sakit, pakiramdam ko ay meron na akong bagong layunin at dahilan para bumangon. Sa tulong ng ipon kong matagal ko nang hindi ginagalaw at sa suporta ni Dayan, nagsimula kaming maghanap ng maliit na commercial space na pwedeng gawing restaurant. Nagpasya kaming huwag gamitin ang pangalan ko sa anumang dokumento dahil ayokong malaman ni Rudolph na ako ang nasa likod ng negosyong binubuo namin. Lahat ng permit, business registration, at legal na papeles sa ipinangalan muna namin kay Dayan habang ako naman ang lihim na namamahala sa lahat ng operasyon. Araw-araw kaming abala sa paghahanap ng tamang lokasyon, pagdidisenyo ng interior, pagpili ng mga kagamitan sa kusina, at pagbuo ng menu. Ako mismo ang gumawa ng bawat recipe na ihahain namin. Mula sa mga signature fried chicken, espesyal na bulalo, iba't ibang seafood dishes, premium grilled meats, homemade pasta, hanggang sa mga dessert at inumin, paulit-ulit kong sinusubukan ng timpla hanggang sa makuha ko ang lasang gusto ko. Madalas inaabot kami ng hating gabi sa pagtikim ng mga pagkain at pag-uusap kung anong dapat baguhin. Ngunit kahit napapagod ako, hindi ko yun ininda dahil sa bawat araw na lumilipas pakiramdam ko, unti-unti kong naibabalik ang kumpiyansa sa sarili ko. Samantala, habang palahim kong itinatayo ang negosyo ay mas lalo ko namang ginagampanan ng papel ng isang mapagmahal na asawa. Kapag umuwi si Rudolph mula sa opisina, ay nakahanda ng paborito niyang pagkain. Mas madalas ko siyang yayain na manood ng pelikula. Sinasamahan ko siyang magkape sa hardin at paminsan-minsan, ako pa ang unang yumayakap sa kanya. Unti-unti niyang ibinababa ang lahat ng pagdududa dahil ang nakikita niya ay ang dating Dina na tila mas lalo pang naging mapagmahal. Dumaan pang mga araw. Gabi na't magkatabi kaming nanonood ng pelikula. Napangiti siya't mahigpit akong niyakap. Love, napapansin ko nitong mga nakaraang buwan na parang lalo kang nagiging sweet sa akin . May gusto ka bang ipabili? Natawa ko't marahan siyang hinampas sa braso. Bawal na bang lambingin ng asawa ko? Siyempre hindi. Ang totoo nga niyan mas gusto kong ganito. Parang bumalik tayo noon sa bagong kasal pa lang tayo. Napangiti rin ako kahit alam kong kasinungalingan na lamang ang bawat ngiting ipinapakita ko sa kanya. Siguro, mahal na mahal lang talaga kita. Kaya gusto kong maging malambing sa'yo. Wika ko sabay halik sa pisngi niya. Habang lalo siyang nagiging kampante,
Mas lalo ko namang isinasa katuparan ng plano ko. Naging madalas na ang paghingi ko sa kanya ng pera. Love, pwede ba akong makahingi ng 500,000 piso? Para saan? Naisip ko lang kasi na iparenovate ng konti ang garden natin at gusto ko rin bumili ng ilang bagong furnitures. O sige, ipapalipat ko bukas sa account mo. Makalipas ang ilang linggo ay muli akong humingi ng pera sa kanya. Love, baka pwede ulit akong makahingi ng pera? Magkano na naman? 1,000,000. Napailing siya habang natatawa. Parang ang laki yata ng mga gastusin mo ngayon ah. Lumapit ako't niyakap siya. Bawi naman ako sa lambing eh. Muli siyang tumawa at hinalikan ako sa noo. O siya, mamaya ipapadala ko. Hindi niya alam na ang bawat perang ibinibigay niya sa akin ay hindi napupunta sa mga gamit sa bahay. Lahat ng yun ay ipinandadagdag ko sa puhunan ng restaurant. Sa perang yun ay nakabili kami ng mas magagandang kitchen equipments. Mas malaking oven, industrial refrigerator, dekalidad na dining tables at chairs. Pati ng magagandang ilaw at dekorasyon upang maging elegante ang buong lugar. Thank you, love. Napakabait mo talaga. The best ka talaga. Walang anuman, mahal kong asawa. Tugon niya. Makalipas ang ilang buwan ay tuluyan naming nabuksan ang restaurant. Hindi ko pa rin ginamit ang pangalan ko bilang may-ari. Si Dayan lamang ang humaharap sa mga suppliers, empleyado at maging sa media kapag may gustong mag-interview. Ako naman ang nananatili sa likod ng operasyon at personal na tinitiyak na pare-pareho ang kalidad ng bawat pagkaing inilalabas sa kusina. Hindi namin inaasahan ang naging pagtanggap ng mga tao. Halos araw-araw, puno ang restaurant. Marami ang bumabalik dahil sa lasa ng mga pagkain at mabilis din kumalat sa social media ang magagandang reviews ng mga customer. Sa loob lamang ng ilang buwan nagbukas kami ng ikalawang branch. Pagkatapos ay ikatlo, hanggang sa unti-unti nang makilala ang pangalan ng restaurant sa iba't ibang lungsod. Ngunit kasabay ng paglago ng negosyo ko, unti-unti ring naapektuhan ng restaurant chain ni Rudolph. Isang gabi, nadatnan ko siyang seryosong nakaupo sa sala habang nakabukas ang laptop at nakakalat sa mesang iba't ibang sales reports. Halatang hindi magandang mood niya dahil ilang beses siyang napapabuntong hininga. Lumapit ako't marahang hinawakan ng balikat niya. Love, may problema ba? Napatingin siya sa akin bago muling ibinalik ang tingin sa mga dokumento. May bagong restaurant chain na biglang sumikat. Anong pangalan? Alejandro's Kitchen. Hindi ko maintindihan kung bakit napakabilis nilang dumami. Halos gabi-gabi raw puno ang lahat ng branches nila. Kahit ilang restaurant namin ang nasa paligid ng mga branch nila, sa kanila pa rin pumupunta mga customer. Kunwari ay nagulat ako. Talaga? Baka masarap lang talagang pagkain nila. Hindi lang masarap, magaling yung may-ari. Ang ganda ng konsepto, maayos ang serbisyo, at ang daming nagpo-post sa social media. Bumaba ang sales ng ilang branches namin simula nang magbukas sila. Kunwari naawa akong hinahawakan ng kamay niya. Huwag kang masyadong mag-alala, sigurado akong makakabawi rin ng negosyo mo. Napabuntong hininga siya, saka sinandal ang ulo sa sofa. Sana nga, ang gusto ko lang talaga makilala kung sinong may-ari ng restaurant na yun. Habang yakap niya ako, hindi niya alam na ang babaeng nasa tabi niya ang mismong taong matagal na niyang hinahanap. At habang lalo siyang naiinis sa negosyanteng unti-unting sumasapaw sa restaurant chain niya, mas lalo ko namang nararamdaman na nagsisimula pa lamang ang paghihiganting matagal kong pinaghahandaan. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Rudolph's Point of View. Makalipas ang isang buwan ay napansin kong mas lalo pang naging tahimik ang buhay namin ni Dina. Kung noon, madalas niya akong tanungin kung saan ako pupunta, kung anong oras ako uuwi, at kung sino mga kasama ko sa negosyo. Ngayon ay tila wala siyang pakialam sa lahat ng ginagawa ko. Sa umpisa nagtaka ako sa malaking pagbabagong yun. Ngunit habang tumatagal, mas lalo kong nagustuhan ang sitwasyon namin.
Pakiramdam ko mas naging magaan ang buhay ko dahil hindi ko na kailangang mag-isip ng maraming dahilan sa tuwing pupunta ako kay Trina. May isa lamang akong napansin na kakaiba. Halos linggo-linggo humihingi ng pera si Dina. Nung una 500,000 piso lamang, pagkatapos naging 1,000,000. Ilang linggo pang lumipas, muli na naman siyang lumapit sa akin. Love, may hihingin ulit sana ako eh. Napatingin ako sa kanya habang inaayos kong ilang papeles sa opisina ko sa loob ng mansyon. Magkano na naman? Ngumiti siya sa akin. 2,000,000 sana. Parang lumalaki yatang hinihingi mo ah. Napatawa siya ng mahina bago lumapit at yumakap sa akin mula sa likuran. Marami lang talaga akong gustong ayusin. Hindi mo ba sasabihin kung saan napupunta ang pera? Secret! Napailing ako habang natatawa. Pero nagtataka na rin ako sa pagiging palahingi niya ng pera. Basta, huwag ka lang malululong sa sugal ha. Agad niya akong tinapik sa balikat. Grabe ka naman, hindi mo ba ako kilala? Siyempre kilala kita. Hindi naman ako marunong magsugal. Tumango ako't agad kong kinuha ang checkbook. Sige, ipapagawa ko ang cheque. Napangiti siya at hinalikan ako sa pisngi. Thank you, love. Habang pinagmamasdan ko siyang lumabas ng opisina, hindi ko maiwasang mapaisip. Malaki ang perang hinihingi niya, ngunit wala naman akong nakikitang bagong sasakyan, bagong alahas o mamahaling gamit sa bahay. Gayunpaman hindi ko na yun inusisa pa. Tutal marami naman akong pera. Isa pa, kapalit naman nun, ay ang katahimikang matagal ko nang gustong maranasan. Hindi na siya nagtatanong kung saan ako pupunta. Hindi na siya tumatawag ng paulit-ulit. Hindi na rin siya nagrereklamo kapag gabi na akong umuuwi. At dahil doon, mas madalas ko nang nakakasama si Trina. Halos 3 o 4 na beses sa isang linggo, dumadaan ako sa apartment niya. Minsan sabay kaming nanonood ng pelikula. Minsan naman, lumalabas kami para kumain sa mga restaurant sa labas ng syudad upang walang makakilala sa amin. Kapag may pagkakataon, ilang araw pa kaming magkasama sa isang pribadong resort na pag-aari ng kaibigan ko. Isang gabi habang magkatabing nakaupo kami ni Trina sa balkonahe ng apartment niya, napangiti siya habang hawak ang kamay ko. Babe, pakiramdam ko, malapit na tayong maging malaya. Napatingin ako sa kanya. Bakit mo naman nasabi yan? Dahil pakiramdam ko wala nang pakialam sa iyo ang asawa mo. Siguro nalulong na yun sa sugal, kaya panayang hingi ng pera sa iyo. Napangiti rin ako. Napansin ko rin yun At baka nga nagsusugal siya, kasi wala naman akong nakikitang pagbabago sa bahay na pinapaayos niya. Kaya, kailan mo ba siya iiwan? Huwag kang magmadali, ayokong magkaroon ng iskandalo. Pero 3 taon na tayo nagtitiis. Hinawakan ko ang magkabilang kamay niya. Konti na lang, kapag maayos ng lahat, wala nang makakapigil sa atin. Ngumiti siya at isinandal ang ulo sa balikat ko. Sana dumating na ang araw na yon. Hindi ko alam na mas mabilis pa palang darating ang araw na yon kesa sa inaasahan ko. Makalipas ang ilang araw, maaga akong umuwi ng mansyon dahil sabi ni Dina na meron daw siyang sasabihin sa akin. Pagpasok ko sa sala, nadatnan ko siyang tahimik na nakaupo habang may isang kulay abong envelope sa ibabaw ng mesa. Napansin kong seryoso ang ekspresyon niya. Ano yun? Tanong ko habang umuupo sa tapat niya. Hindi siya agad nagsalita. Ilang segundo muna siyang nakatingin sa akin bago marahan niyang itinulak ang envelope palapit sa akin. Buksan mo. Nagsalubong ang kilay ko dahil sa pagtataka. Kinuha kong envelope at inilabas ang mga dokumentong nasa loob. Halos malaglagan pang ako nang mabasa kong nakasulat sa unang pahina. Petition for annulment. Napatingin ako kay Dina. Ano to? Malamig ang boses niyang sagot. Annulment papers. Bakit? Dahil alam ko na tungkol sa kabit mo. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ko. Anong sinasabi mo? Huwag ka nang magsinungaling. Matagal ko nang alam ang tungkol sa babaeng ipinapakilala mong pamangkin mo kuno. Pakiramdam ko'y nanuyo ang lalamunan ko. Sino nagsabi sa'yo?
Hindi na mahalaga kung paano kung nalaman yun. Ang mahalaga, ayoko nang ipagpatuloy ang kasal nating puno ng kasinungalingan. Maghiwalay na tayo para maging malaya ka na rin. Hindi ako agad nakapagsalita at sa totoo lang nagulat ako. Ngunit kasabay ng gulat ay may kakaiba ring ginhawang bumalot sa dibdib ko. Ibig sabihin, hindi ko na kailangang maghanap pa ng dahilan para makipaghiwalay. Napabuntong hininga ako bago tumingin sa kanya. Kung iyan talagang gusto mo, pumapayag ako. Nakakatawa ka. Ang galing mong umarte na parang may panghihinayang sa pagmumukha mo. Huwag ka nang magdrama pa, Rudolph. Alam ko namang matagal nyo nang gustong magsama ng tuluyan ni Trina. Grabe rin ang tiniis nyo, no? 3 taon din. Napalunok ako ng laway habang pinakikinggan ang sinasabi niya. Hindi ko alam kung saan siya nakakuha ng impormasyon pero hindi na mahalaga yun. Maya-maya muli siyang nagsalita. Pero meron akong kondisyon bago matapos ang lahat sa atin. Ano yun? Ililipat mo sa pangalan kong 2 condominium unit mo sa Makati, ang beach house sa Batangas, at ang ilang ektaryang lupang pagmamay-ari mo sa Tagaytay. Napakalaki naman yata ng hinihingi mo. Malamig siyang ngumiti. Bakit? Ilang taon bang nasayang ko sa piling mo? 5 taon ng buhay kong nasayang. Kaya wag mong sabihing malaking hinihingi kong kapalit. Natahimik ako sabay muling lunok ng laway. Pagkaraan ng ilang segundo, muli siyang nagsalita. Kapag pumayag ka, mananatiling pribado ang lahat. Hindi ko ipapaalam sa media tungkol sa kabit mo. Hindi rin ako gagawa ng anumang eskandalo na maaaring makasira sa pangalan mo at sa negosyo mo. Napaisip ako. Bilang isang kilalang negosyante, napakahalaga ng reputasyon ko. Kapag kumalat ang balitang meron akong kabit na matagal ko nang tinatago, siguradong magiging malaking issue yun. Maaari ring maapektuhan ang negosyo ko at ang tiwala ng mga investors. Mas malaki pang mawawala sa akin kapag nagkataon. Huminga ako ng malalim bago tumango. Sige, pumapayag ka na? Oo. Kahit ganun kalaking hinihingi ko? Tumango ako. Mas gugustuhin ko nang ibigay sa iyo mga ari-ariang yan kesa magkaroon pa ng eskandalo. Ilang segundo siyang natahimik bago marahang tumango. Kapag nailipat ng lahat ng ari-arian, saka natin ipaprocess ang annulment. Wala akong problema doon. Tumayo ako at inayos ang Amerikana ko. Bukas ipapatawag ko ang abogado ko para maihanda ang lahat ng dokumento. Nakangiti lang siya habang tumatango. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaibang gaan sa dibdib. Ang akala ko, ako ang nakinabang sa naging kasunduan naming dalawa. Hindi ko alam na sa mismong sandaling yun unti-unti ko nang ibinibigay sa babaeng niloko kong mga ari-ariang pagsisisihan kong mawala sa mga susunod na araw. Dina's point of view. Makalipas ang ilang araw ay tuluyan nang naihanda ang lahat ng dokumentong kailangan para sa annulment at sa paglipat ng mga ari-ariang napagkasunduan namin ni Rudolph. Hindi na naging mahirap ang proseso dahil kusa naman siyang pumayag sa lahat ng kondisyon ko. Marahil iniisip niyang malaking pabor na ang hindi ko paglabas ng totoong dahilan ng paghihiwalayan namin. Mas mahalaga sa kanya ang pangalan niya bilang negosyante kesa sa 5 taong pagsasama naming dalawa. Mabilis kong inilagay sa loob ng maletang natitira kong mga damit. Isa-isa kong tiningnan ang bawat sulok ng silid na minsan kong itinuring na pinakamasayang lugar sa buhay ko. Naroroon pa rin ang malaki naming kama, ang mga litrato naming mag-asawa na nakasabit sa dingding, at ang mga souvenirs na sabay naming binili sa iba't ibang lugar na pinuntahan namin noon. Nakangiti kaming dalawa sa bawat larawan. Ngunit ngayon, alam kong pawang kasinungalingan na lamang nakikita ko sa mga yon. Napabuntong hininga ko bago isinara ang huling maleta. Hanggang dito na lang talaga ang lahat. Mahina akong sabi sa sarili ko. Eksakto namang narinig ko ang pagbukas ng pintuan ng silid. Paglingon ko, nakita kong nakatayo roon si Rudolph. Seryoso lamang niya akong pinagmamasdan. Aalis ka na talaga? Tanong niya. Tumango ako. Wala na rin namang dahilan para manatili pa ako rito, di ba? Anong gusto mo? Joint force ako sa inyo ng kabit mo? Audience sa pagiging makatin yung dalawa? Napahawak siya sa kanyang ulo. Kung yun ang gusto mo, hindi na kita pipigilan.
At hindi rin naman talaga ako magpapapigil. Nakangising sabi ko. Tinawag kong ilang tauhan ng bahay upang tulungan akong dalhin ang mga maleta pababa. Habang isa-isang inilalabas sa mga gamit ko, pakiramdam ko'y unti-unti ko ring iniiwan ang lahat ng sakit na naranasan ko sa bahay na yon. Nang mailagay na sa sasakyan ng huling maleta, saka ko lamang narinig ang isang pamilyar na boses. Wow! Mukhang tuluyan ka na talagang aalis ah! Napalingon ako't nakita kong nakatayo sa may pintuan si Trina. Nakasuot siya ng mamahaling damit at may nakapaskil na ngiti sa mga labi niya na tila ba siya nang tunay na may bahay ng mansyon. Lumapit pa siya sa akin. Nakakalungkot naman. Akala ko pa naman tatagal ka pa rito. Napangiti ako ng malawak. Huwag ka na magkunwaring nalulungkot ka sa pag-alis ko. Hindi ka bagay na maging artista. Masyadong halatang pag-arte mo eh. Masyadong baduy. Ilang segundo kaming nagtitigan. Pagkatapos ay marahan akong ngumiti. Sa'yo na yung asawa ko. Isaksak mo sa baga mo. Biglang nawala ngiti sa mukha niya. Excuse me? Tama ang narinig mo. Sa'yo na siya. Total, matagal mo na rin namang inagaw. Namula ang mukha niya sa inis. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Hindi ko siya inagaw. Ha? Nahihilo ka na ba? Anong pinagsasabi mong higad ka? Nanlalaki ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Huwag mo nang ipagmalaki ang lalaking marunong magloko sa asawa. Kung yan ang gusto mong maging premyo sa buhay mo, wala na akong balak agawin pa yan. Tama yan. Pulutin mo lang ang basurang itinapon ko na. Malay mo, jackpot ka pala sa kanya. Tinalikuran ko na siya tuluyang sumakay sa sasakyan. Habang papalayo ako sa mansyon, hindi na ako lumingon pa. Sa pagkakataong yun ay wala na akong balak balikan ng bahay na minsan kong tinawag na tahanan. Makalipas ang isang buwan, unti-unti ko nang naibalik ang dating sigla ko. Halos buong araw ay nasa opisina ako o kaya naman umiikot sa iba't ibang branch ng restaurant na itinayo ko. Hindi ko na namalayang lalo pang lumalago ang negosyo. Dumami ang mga customers. Nagbukas pa kami ng 2 bagong branch. At nagsimula na ring magsulat ang ilang business magazines tungkol sa mabilis na pag-angat ng restaurant namin. Isang hapon ay nasa opisina ako nang sabihin ng sekretarya ko na may bisita raw ako. Ma'am, may naghihintay po sa inyo sa conference room. Sino? Si Mr. Renji Mendoza po. Napahinto ako. Hindi ko inaasahang maririnig ko muli ang pangalang yon. Pagpasok ko sa conference room, agad siyang tumayo at ngumiti. Napakagwapo pa rin niya. Parang hindi nga nagbagong itsura niya. Dina. Napangiti ako. Renji. Matagal na kaming magkakilala. Noon pa man alam kong may gusto na siya sa akin. Ngunit pinili kong si Rudolph ang mahalin. Lumapit siya at iniabot ang isang maliit na bouquet ng puting rosas. Congratulations ah. Napatingin ako sa bulaklak. Para saan to? Narinig kong napakalaki na ng inilago ng negosyo mo. Napangiti ako ng matamis. Salamat. Naupo kami't ilang sandaling nagkamustahan. Hanggang siya na mismo ang nagbukas ng seryosong usapan. Nabalitaan ko nga pala yung nangyari sa inyo ni Rudolph. Napabuntong hininga ko. Ah, si Dayan bang nagsabi? Oo. Nag-alala siya sa'yo kaya't naikwento niya sa akin. Ayos na ako. Sigurado ka ba? Hindi man naging madali pero natanggap ko na. At alam kong magiging maayos lang ako. Sandali siyang natahimik bago nagsalita. Dina, alam mo namang matagal na kitang minahal, di ba? Renji, hindi ko sinabi to para guluhin ka ha. Gusto ko lang na malaman mo na hanggang ngayon ganun pa rin ang nararamdaman ko. Huminga ako ng malalim bago tumingin sa kanya. Salamat. Hindi mo ba ako bibigyan ng pagkakataon? Marahan akong umiling. Hindi pa ngayon. Bakit? Dahil wala pa akong panahon sa pag-ibig. Sa ngayon ang gusto ko munang gawin, buuin ang sarili ko. Gusto kong palakihin pa ang negosyo ko at gusto kong ipakita sa dati kong asawa na hindi ako babagsak dahil lang iniwan niya ako. Yan ang dahilan kung bakit lalo kitang hinahangaan. Basta sa ngayon, ayoko muna sana ng lalaki sa buhay ko. Gusto ko munang mag-focus lang muna talaga sa sarili ko. Gusto kong malaman kung anong kaya kong gawin.
Okay, sige, hihintayin kita ha. Huwag mong sayangin ang oras mo. Hindi sayang ang oras ko kung ikaw ang hinihintay ko. Hindi na ako sumagot. Ngunit simula nung araw na yon, palagi na siyang nasa tabi ko bilang kaibigan. Kapag may bagong branch na bubuksan, ay siya ang unang nag-aalok ng tulong. Kapag may problema ako sa negosyo ay kusa siyang nagbibigay ng payo. Hindi niya ako pinilit na mahalin siya. Mas pinili niyang suportahan ako sa bawat hakbang na ginagawa ko. Habang lalo namang lumalago ang restaurant ko, ay kabaligtaran naman ang nangyayari sa buhay ni Rudolph. Sunod-sunod na nagsara ang ilan sa mga branch ng restaurant niya dahil sa mababang kita. Marami ring investors ang unti-unting umaatras sa mga proyekto niya. Ang ilang suppliers na matagal niya ng kapartner ay lumipat na rin sa ibang kumpanya at halos bawat linggo may bago na naman siyang problemang kailangang harapin. Nabalitaan mo ba yung nangyari dun sa isang branch ng restaurant ni Rudolph? Nakangiting sabi ni Renji. Oo, mukhang isa-isa nang nagsasara mga branch ng negosyo niya. Buti nga sa kanya. Natatawa siyang napailing. Sinisingil na siya ng karma. Habang siya panay kamalasan ng nangyayari, ikaw naman puro swerteng dumarating sa'yo. Napailing na lang ako sabay tawa ng mahina. Mula sa malayo ay tahimik ko lamang pinagmamasdan ng unti-unti niyang pagbagsak. Hindi ko kailangang gumawa ng anumang maruming paraan para makaganti. Sapat na sa akin ang makita na habang patuloy akong umaangat dahil sa sarili kong pagsisikap. Siya naman dahan-dahang nawawala ng lahat ng ipinagmamalaki niya noon. At doon ko tuluyang napatunayan na ang pinakamagandang paghihigante ay ang maging matagumpay at masaya nang wala ang taong minsang sumira sa puso ko. Mabilis na lumipas ang isang buwan at halos hindi ko namalayan ang pagdaan ng mga araw dahil sa sunod-sunod na meeting, business presentations at pagbubukas sa mga bagong branch ng restaurant ko. Kung nung una iisa lamang ang pangarap kong restaurant, ngayon ay unti-unti na itong nakikilala sa iba't ibang lungsod. Halos araw-araw may mga negosyanteng gustong makipag-partner sa amin at marami ring lumalapit upang mag-alok ng franchising. Hindi ko akalaing darating ang panahon na ang negosyong sinimulan ko dahil sa isang paghihigante ang magiging dahilan upang tuluyan kong mabuo ang kumpiyansa sa sarili. Sa kabila ng lahat ng yon, ay may isang taong hindi kailanman umalis sa tabi ko. At yon ay si Renji. Hindi siya naging mapilit. Hindi niya ako kinulit na sagutin ko siya o pilitin akong buksan muli ang puso ko. Sa halip, pinili niyang samahan ako sa bawat hakbang na ginagawa ko. Kapag may business meeting ako, siya ang unang dumarating upang tsaking maayos ng lahat. At kapag nakikita niyang halos hindi na ako nakakakain dahil sa dami ng trabaho ko, siya pang bumibili ng pagkain at pilit akong pinapakain. Isang tanghali katatapos lamang ng halos 4 na oras na meeting namin sa bagong investors. Paglabas ko sa conference room, ay napaupo ako sa sofa habang minamasahi ang sentido ko. Napansin yun ni Renji kaya't agad siyang lumapit. Masakit na naman ba ang ulo mo? Nag-aalalang tanong niya. Medyo lang, siguro napagod lang ako. Umiling siya bago inilapag ang isang paper bag sa harapan ko. Hindi ka na naman nag-almusal ano? Napailing ako habang nahihiyang ngumiti. Nakalimutan ko Alam ko na yan, kaya dumuan muna ako sa paborito mong cafe bago pumunta rito. Binuksan niya ang paper bag at inilabas ang paborito kong sandwich at mainit na kape. Alika, kumain ka muna bago tayo umalis. Renji, hindi mo kailangan gawin ang lahat ng to. Gusto kong gawin ang lahat ng to kasi mahal kita. Pero parang inaasikaso mo na ako ng sobre. Kung umasta ka para kang asawa. Napatawa siya ng mahina. Mahal nga kasi kita. Namula ng bahagyang pisngi ko kahit agad akong umiwas ng tingin. Basta kumain ka na muna ha. Kapag bumagsak ka sa sobrang pagod, sino mag-aasikaso sa mga restaurant mo? Napailing ako habang kinakain ang inabot niyang pagkain. Salamat. Walang anuman. Mas gusto kong makita kang malusog kesa sa puro trabahong iniisip mo. Sa totoo lang, matagal ko nang napapansin ang kabutihan niya. Hindi siya katulad ni Rudolph na puro pangako lamang ang alam. Si Renji, tahimik na ipinapakita ang pagmamalasakit niya sa pamamagitan ng mga simpleng bagay. Ilang araw pang lumipas ay dumalaw sa opisina ko si Dayan.
Pagpasok pa lamang niya, halata na agad ang excitement sa mukha niya. Ate! Halos pasigaw niyang sabi habang mabilis na lumalapit sa akin. Napatingin ako sa kanya at napangiti. Umupo siya sa harap ko at halos hindi mapigil ang pananabik. May balita ako! Sige nga, ano yon? Nasibak na si Rudolph bilang CEO. Ano? Totoo! Kanina lang nagkaroon ng emergency board meeting dahil sunod-sunod ang pagkalugi ng kumpanya nila at bumagsak ang halaga ng shares ng kumpanya. Bumoto ang board of directors na tanggalin siya bilang chief executive officer. Sinabi sa akin ng kaibigan kong doon nagtatrabaho. Nakatitig lang ako sa kapatid ko. Hindi ko alam kung ano bang dapat kong maramdaman. Ngunit maya-maya'y kusa na lamang akong napangiti. Hindi ko maipaliwanag ang satisfaction na nararamdaman ko ngayon. Napailing sa Dayan habang natatawa. Ate, bakit parang gusto mong pigilan ang ngiti mo? Masaya ka ba sa nangyayari sa kanya ngayon? Unti-unti akong tumango. Hindi ko maitatanggi na sobrang saya ko dahil pakiramdam ko may hustisya rin palang dumarating. Hindi man akong direktang gumanti sa kanya pero unti-unti niyang binabayaran ang lahat ng ginawa niya sa akin. Mahigpit na hinawakan ni Dayan ang kamay ko. Deserve niya yun kasi manloloko siya. Lumipas pang ilang araw. Hapon at katatapos ko lamang inspeksyonin ang isa naming bagong branch nang sabihin ng receptionist na may naghihintay daw sa akin sa opisina. Pagpasok ko'y agad kong nakita si Rudolph. Pumayat na siya. Hindi na rin kasing ayos ng dati ang pananamit niya at kapansin-pansin ng stress niyang muka. Tumayo siya nang makita ko. Dina, anong kailangan mo? Pwede ba tayo mag-usap? Kung hindi tungkol sa negosyo, wala tayong dapat pag-usapan. Tungkol sa atin. Napangiti ako ng malamig. Wala nang tayo, Rudolph. Kaya wala nang tungkol sa atin na sinasabi mo. Ibinaba niyang tingin niya sa sahig. Alam ko, Dina, pero gusto ko lang humingi ng tawad. Alam kong napakalaki ng kasalanang nagawa ko sa'yo. Araw-araw ko yung pinagsisisihan. Ilang linggo nang nakalipas, hiniwalayan ko na si Trina. Bigla akong natawa. O tapos, anong gusto mong gawin ko? Hindi ba't siyang babaeng mahal mo? Nagkamali ako eh. Hindi ako nakontento. Hindi ka nagkamali. Pinili mo siya. Pinili mong magloko. Kaya hindi pagkakamali yon. Choice mo yun. Ganun kasimple. Dina, mahal mo siya noon kaya't huwag mong tawaging pagkakamali ang isang bagay na kusa mong pinili. Bigyan mo pa sana ako ng isa pang pagkakataon. Magsimula tayong muli. Pangako babawi ako sa lahat ng sakit na ibinigay ko sa'yo. Ilang segundo ko lamang siyang tinitigan. Pagkatapos ay dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Akala marahil niya yayakapin ko siya. Ngunit sa halip ay buong lakas kong sinampal ang kaliwa niyang pisngi. Napaling ang mukha niya dahil sa lakas ng pagkakasampal ko. Matalim kong tinitigan ng lalaking minsan kong minahal ng buong puso. Yan ang sampal na matagal kong gustong ibigay sa'yo. Hindi siya nakapagsalita. Nang niloko mo ko sa loob ng 3 taon, naisip mo bang nararamdaman ko? Nang ipinakilala mo sa akin ng kabit mo bilang pamangkin mo, naisip mo ba kung gaano ko kahangalis sa paningin niyong dalawa? Hindi. Bumuga ako ng hangin bago humalukip-kip. Kaya't huwag mo nga asahan na babalikan pa kita. Dina, hindi na mangyayari pa yon. Sa panaginip mo baka posible pa. Matigas ang boses ko habang nakatingin sa kanya. Natuto na akong mahalin ang sarili ko at hindi ko hahayaang apakan mo pa ulit ang pagkatao ko. Patawarin mo ako, Dina. Patawarin mo sana ako sa lahat ng nagawa ko. Late na ang paghingi mo ng tawad. Umalis ka na rito at huwag mo na akong gambalain pa dahil kung hindi ka aalis, ipapakaladkad kita sa security rito. Sabi ko sabay talikod. Wala na siyang naisagot. Tahimik lamang siyang lumabas ng opisina. At matapos ang lahat ng sakit na pinagdaanan ko, tuluyan kong naramdaman na wala na akong natitirang pagmamahal para sa lalaking minsan kong inakalang makakasama ko habang buhay. Mabilis na lumipas ang 1 taon. Kung may isang bagay mang natutunan ako sa lahat ng pinagdaanan ko,
Yun ay ang katotohanang hindi natatapos ang buhay sa isang masakit na pagtataksil. Nung una inakala kong hindi na ako muling makakabangon matapos wasakin ni Rudolph ang 5 taong pagsasama namin. Ngunit mali pala ako. Sa halip na tuluyang masira, mas lalo lang akong naging matatag. Ang babaeng dating umiikot lamang ang mundo sa asawa niya, unti-unting natutong mangarap para sa sarili. Sa loob ng 1 taon ay sunod-sunod ang pagbubukas ng mga bagong branch ng restaurant ko sa iba't ibang lungsod. Maraming magazine ang naglabas ng artikulo tungkol sa mabilis na pag-angat ng restaurant chain ko. At madalas din akong iniimbitahan bilang guest speaker sa mga seminars para sa mga bagong negosyante. Maraming nagtatanong kung papaano ko nagawang palaguin ng negosyo sa maiksing panahon lamang. Ngunit iisa lamang ang isinasagot ko. Kung minsan kang nadurog, meron kang 2 pagpipilian. Maaari kang manatiling nakaluhod habang buhay na iniiyakan ng nakaraan. O maaari kang tumayo, punasan ng mga luha mo, at patunayan sa lahat na mas kaya mong mabuhay nang wala ang taong nanakit sa'yo. Habang lalo akong naging abala sa negosyo, ay may isang taong nananatiling tahimik na nasa tabi ko. At iyon ay si Renji. Hindi nagbago ang paraan ng pakikitungo niya sa akin. Kapag napapansin niyang napapagod ako, kusa niya akong pinapaupo at ipinagtitimpla ng kape. At kapag may problema akong kinakaharap sa negosyo, hindi niya ako hinahayaan hanggat hindi kami nakakahanap ng solusyon. Gabi na't magkatabi kaming nakaupo sa rooftop ng isa sa mga restaurant chain namin matapos ang matagumpay na grand opening ng panibagong branch. Napangiti si Renji bago nagsalita. Naaalala mo pa ba nung una kitang pinuntahan sa opisina mo? Oo, bakit? Wala lang, naalala ko lang bigla. Napailing ako habang nakangiti. Pasensya ka na. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Pasensya ka na kasi hanggang ngayon, naghihintay ka pa rin sa akin. Ngumiti lamang siya. May mga taong sulit hintayin. At sulit naman ang paghihintay ko sa'yo kaya't hindi ako naiinip. Sa pagkakataong yon, bigla kong naisip kung gaano na siya katagal na nananatili sa tabi ko. Hindi lamang nang bumagsak ang buhay ko kung hindi maging noong masaya pa ako kay Rudolph ay nando na siya. Nananatili lamang siyang naghihintay hanggang sa dumating ang araw na handa na akong muling magmahal. Lumipas pa ang ilang taon. Hindi ko namalayang unti-unti nang gumaan ang puso ko. Wala na akong galit kay Rudolph. Wala na rin akong hinanakit sa nakaraan. Ang natitira na lamang ay mga aral na naging dahilan upang mas lalo akong maging matatag na babae. Isang umaga niyaya ako ni Renji na magpunta sa una naming restaurant. May ipapakita lang ako sa'yo. Nakangiti niyang sabi. Pagdating namin ay nagulat ako nang makitang walang customer sa loob. Sa halip, ay puro puting rosas ang nakapalibot sa buong restaurant. May maliit na ilaw na nakasabit sa kisame. At sa gitna ng lugar ay may mesa na puno ng mga litrato naming 2. Mula nung una kaming nagkakilala hanggang sa mga panahong magkasama kaming nagpapalago ng negosyo. Napalingon ako kay Renji. Ano to? Huminga siya ng malalim bago marahang lumuhod sa harapan ko. Agad kong natakpan ang bibig ko sa sobrang gulat. May inilabas siyang maliit na kahon mula sa bulsa ng Amerikana niya. Dina, matagal kitang minahal. Hindi ako nagsisisi na naghintay ako dahil alam kong kailangan mo munang buuin ang sarili mo bago muling magmahal. Hindi ko man naburang sakit na naranasan mo. Ginawa kong lahat para maramdaman mong hindi lahat ng lalaki pare-pareho. Kaya ngayon, gusto kong itanong sa iyong matagal ko nang gustong itanong. Binuksan niya ang maliit na kahon. Naroroon ang isang napakagandang singsing. Dina, maaari mo ba akong pakasalan? Hindi ko na malayang tumutulo na pala mga luha ko. Marahan akong tumango habang nakangiti. Oo, pakakasalan kita, Renji. Napangiti siya ng maluwag bago niya isunuot ang singsing sa daliri ko. Pagkatapos ay marahan niya akong niyakap. At sa pagkakataong yon, buong puso kong niyakap pabalik ang lalaking hindi kailanman nagsawang hintayin akong maging handa. Makalipas ang ilang buwan, ay ikinasal kami sa isang simpleng seremonya na dinaluhan lamang ng aming pamilya, malalapit na kaibigan,
at mga taong naging bahagi ng paglalakbay namin. Hindi man enggrande ang kasal, ramdam ko naman ang pagmamahal na bumabalot sa buong araw na yon. Habang naglalakad ako papunta sa altar, hindi ko maiwasang mapangiti. Dahil sa wakas, natagpuan ko na rin ang lalaking hindi lamang nangakong mamahalin ako, kundi araw-araw ding pinatutunayan yon sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Lumipas pang ilang taon at lalo pang naging masayang buhay naming mag-asawa nang ipagkaloob sa amin ng Diyos ang isang malusog na anak. Sa unang pagkakataong kargahin ni Renji ang sanggol, hindi ko napigilang mapaluha habang pinagmamasdan silang dalawa. Lumapit siya sa akin at marahang hinalikan ng noo ko. Salamat dahil pinili mong buksan ulit ang puso mo. Mahigpit kong hinawakan ang kamay niya. Hindi ako nagsisising ginawa ko yon dahil napakabuti mong tao. Mahal na mahal kita, Dina. Mahal na mahal din kita, Renji. Habang magkatabi naming pinagmamasdan ng mahimbing na natutulog naming anak, napagtanto kong minsan kailangan mo nang may taong sumira sa puso mo upang maihanda ka sa taong tunay na nagmamahal sa iyo. At sa wakas, matapos ang lahat ng luha, sakit, at pagtataksil na pinagdaanan ko, natagpuan ko rin ang pag-ibig na hindi kailanman kailangang pagdudahan. Wakas!